Update muna tayo sa si Senador Rodante Marcoleta po. Tinext natin yung ating mga kaibigan na doon sa kanya. Sabi, okay naman daw po ang kalagayan ng Sandante. Masaya. At wala naman daw, kasi di ba sabi may sakit, ganito, may ganyan. Pero kaya naman. Nagbibiro pa rin, lagi patawa pa rin daw ng patawa. Alam mo naman si Sen, ano ha? Ayun ho, naghahanap daw ng kalaban ng chess eh. Ayun, May makakalaban daw sana ng chess. Medyo, masakit ang ulo ko ngayon. At saka hindi ko kami pinayagan, pumunta yata dyan eh. Wala sa mga kalaban natin ng chess. Wala. Tumataas daw, di ba sa computer, tumataas pala yung level mo pag yung tinatalo mo, no? Pagka ratings ang... ratings ba tawag doon? Ratings yan eh. Ayun, doon daw sa ngayon nahahasa sa lalaro ng chess at saka sa pagbabasa daw ng mga libro. Yun. Mga kinalaman dito sa impeachment. Yes. Kaya sabi niya, pagka nakalabas ako dito, handa kayo sa akin. Ano naman, baka mamaya, hindi lalo palabasin. Kasi nare-review daw niya yung mga kaukulan, mga rules nila sa Senado. Opisyal na pong pinagsama ng Sandigan Bayan ang mga kaso ng plunder at paglabag daw po sa Presidential Decree number 46 na sinampa po laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa negosyanteng si Joseph Espiritu. Kinumpirma po ni Associate Justice Carl Miranda na tinanggap ng hukuman ang resolusyon ng ika-6 na dibisyon na inilabas noon pong July 8. Nakasaad po naman sa nasabing resolusyon na ang kaso ng paglabag sa pagbabawal sa pagtanggap ng regalo ay kaugnay daw po at kaakibat ng kaso ng plunder. Yan. Nag-ugat daw po ang kaso laban kina Marcoleta, Espiritu, dating Congressman Mike Defensor, negosyanteng si Aristotle Biray dahil sa umano'y 75 million pesos na donasyon ng kampanya na natanggap po ni Senador Marcoleta bago magsimula ang kampanya para sa nakaraang pambansang halalan. Ayan. Puro background na po ito. Sa kabila nito, nagsagawa daw po ng hiwalay naman na investigasyon ng Office of the Ombudsman at pag-alabang meron daw pong paglabag. Bagamat, teka lang, ano ba magiging epekto nung naging desisyon kahapon ng COMELEC? Na tuluyan ng ibinabasura yung isinampang reklamo sa kanya dyan sa COMELEC. Magiging part ng depensa nila yun. Ganon? Sasabihin nila na ganito po meron ng naunang desisyon ng COMELEC yan. Na nasa Sandigan Bayan kung bibigyan niya ng weight. Kasi hindi na raw criminal yun. Sabi hindi na kasong criminal yung pagtanggap ng campaign contribution. Kung lalo pa nga, hindi naman election period. Di ba? Ang problema, ipinipilit nga nila na plunder at magkaibang kaso yon. Ayun. Iba yung usapin sa Ombudsman Sandigan Bayan at saka yung usapin, although parehas yung basehan, iba yung tiningnan ng COMELEC. Ganun ba ibig sabihin? Hindi na natin pwedeng komentuhan ng merito dyan kasi nga nandun na sa Sandigan Bayan. Kundi pag-usapan na natin kung ano nangyayari. Yung facts of the case na lamang. Facts na lang. So magantabay tayo. Ako sa tingin ko naman yung defense team ni Senador Marcoleta ay alam din po nila ang gagawin ukol sa bagay na yan. Yes. So wala pang desisyon na ang Sandigan Bayan kung mananatili ba si Senador Marcoleta sa hospital o talagang ililipat siya dito sa Quezon City Jail. Kasi yun ata ang di ba? Parang pinagpaliwanag yung PNP kanina ng Sandigan Bayan kung ano ba ang findings sa kalagayang pangkalusugan ni Senador Marcoleta. Meron daw mild pneumonia. Yes. Tapos meron sa tuhod. Tapos ano pa ba? Yung kanyang blood pressure ay up and down pa rin. Tapos yung kanyang sa heart. Yun ata ang mga binabanggit. So, didesisyonan ba na Sandigan Bayan na sige, habang dinidinig ang usaping ito, naka-hospital arrest ka na lang muna. Ang sinabi ng rekomendasyon ng PNP, yung mga kasama niya dyan kailan ba yung July 10? Ngayon. July 10 ngayon. Kasi ngayon nagpagdinig kayo na sa sa Sandigan Bayan ukol nga doon sa... Parang sinabi nila na pwede na humarap si Senador Marcoleta sa pagdinig sa pagdinig. Pero yung kasi di ba habang dinidinig ito... July 15. July 15. Sa July 15. Pwede nang humarap. Pero yun ay yung kanyang motion to quash.
A motion to quash the kung didesisyon na naman ito ng COMELEC kung ibabasura o kaya ay pwede Sandigan Bayan na. Sandigan Bayan pala. Ayun. So, 15 yun. Pero yung kanina, nadinig naman ng Sandigan Bayan, ay kung sabay ililipat o mananatili na lang sa ospital. Tinignan lang kung ano estado niya. Ayun. Kung anong... Ay sabi atay, parang alam niyo naman pala may mild pneumonia. Bakit daw kung sino-sino ang mga dumalaw? Ngayon lang nila naalaman. Yun nga, sabi naman tapos nang dumalaw Sabi nangyari na ho yan. Kaya, ang balita ko, dadalaw din daw yung grupo ng saganang mamamayan. Hindi na pinayagan. Hindi na. Kasi nga, may mild pneumonia. Kasi dapat doon kami magpuprograma sa Quezon, sa PNP General Hospital, katabi si Dr. Barcoleta Hindi na rin tayo papalabas ito. Baka lockdown. hindi na kayo. Kaya dito na lang tayo. Kaya yun po ang balita. Pero hanggang ngayon po, again ang huling narinig ko yung inilabas na video kasama si Katunying, sinasabi ni Sen. Marcoleta, huwag kayong mag-alala, sa kanyang kalagayan ay maayos naman po siya sa hospital. Nason. Ayan. So hintayin natin ang July 15. Yung ukol sa usaping ito. Pero meron din namang isa pang motion, na isang nakakulong din, Senador Jinggoy Estrada. Saan ba 'yon? Nakita mo ba 'yon? Na humihiling siya na makapag-participate sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sabi na Sandigan Bayan, hindi pwede. Meron ka na ba dyan? Ayun, Hindi daw po pwede dumalo si Senador Jinggoy sa impeachment trial. Ganon, sa resolution, ang sinabi, papayagan lang ang isang nakadetining public official na makadalo sa official function kung nakapagpiyansa sa kaso. Ang problema dito ay hindi siya pwedeng magpiyansa. Non-bailable. At sa tagal raw ng proseso ng impeachment, ang mangyayari ay hindi na ito maituturing na emergency o compelling. Kaya parang nakalaya na rin si Jinggoy. So baka naman kapag may hearing, tsaka lang siya lalabas, pero pagtas ng hearing, balik din sa kulungan. Di kayo kaya hindi pinayagan. So hindi pa rin pinayagan. Kaya yun po ang desisyon. Ayun. Kaya lang ito ay anong division ito? 5th Division. 5th Division. 5th Division. Diyan naman sa Sandigan Bayan, iba-ibang desisyon ng division. Depende sa kanila. Depende sa, kasi yung tatlong judges Kasi bawat division kasi tatlong judges ang umano Halimbawa, sinabi mo dito, hindi na pala pwedeng mag-attend. Hindi mo masasabi na doon naman sa ibang division, sa isang kaparehong kaso, ay hindi na rin pumayag. Kasi sa kanya-kanya yan Totoo. Kanya-kanya ng paliwanag yan. At minsan kahit sa division, yung tatlong judges, iba-iba rin ang paliwanag. Nagbobotohan din pala yan. Yung isa, tapos versus 2, ang mananaig pa rin pala yung desisyon ng dalawa. Tama. So, ang aabangan natin, kung halimbawa Senador Marcoleta payagan makapagpiyansa, pwede na siyang mag-participate sa impeachment. Kung pagbabatayan natin, yung desisyon nitong 5th Division. Kasi ang sabi nila dito, pwede kang umattend kung nakapagpiyansa ka. Natural. Pag nakapagpiyansa ka, laya ka, di ba? Kasi senador pa rin naman siya. Pwede ka hindi naman nawawala sa kanyang pagiging senador kahit siya'y nakakulong. Hindi ka naman suspendido. Tama. So yun. Tingnan natin. Baka ma-realize ng Sandigan Bayan na sa kaso ni Senador Marcoleta ay makapagpiyansa siya habang wala pa po yung desisyon, pwede. O kaya naman, nakita siguro ng Sandigan Bayan na talagang walang basihan yung sinampang reklamo ng ombudsman, ay sasabihin nilang, ibasura na natin yan. Dismiss. So, tuloy yan ang makakadalo. Kasi pag dinismiss yung kaso ni Senador Marcoleta, pati yung mga kasama niya, dismiss din? Ganun yung ibig sabihin? Yun ang yun ang pinagmulan, di ba? Magkakakabit yan Hindi naman pa pwedeng dismiss yun sa akin, tapos yun ang saan kakapit na plunder yung dalawa? Sana lang maging manindigan talaga ang Sandigan Bayan. Hindi
hindi napakikialaman ng ombudsman. Dapat dun sa desisyon nila Diba? ay base lang sa ebidensya. Ayun, oo. Base lang sa kung ano lang talaga yung nandoon. Kasi ipinasa ng ombudsman ang usapin sa Sandigan Bayan. Kasi ang sabi naman nila, Oho. kapag ka ito ay nagtuloy-tuloy, paano naman yung iba na tumanggap din ng campaign contribution, di ba? Oo nga. Kasi magkakaroon ng pagtatalo dito na baka may pinipili lang maging president, ano? Oo. Usaping ito. Oo. Mas Lalo na yung ombudsman, di ba? Ayun na nga. Oo. Ang dami din mga opisyal ng bayan na talagang umamin na sila ay tumanggap ng mga donasyon. Ang problema dyan sa mga susunod pang eleksyon. Ayun. Oo. Ay, wala nang magbigay ng kontribusyon. Hindi, baka wala nang magdeklara. Ako nga. Kasi si Senador Marcoleta, nagdineklara niya Yun ang kanyang Yun nga dyan yung naging transparency. yung sinasabi nila na hindi daw dineklara yung halaga. Oho. Mali yun eh. Nandun sa SOSE yun eh. Oho. Wala lang yung pangalan ng mga nagbigay. Yes, Kasi nga donated Oho. ng Nang pakiusap, huwag na raw sabihin ng kanilang mga pangalan. pero ginawang deed of donation. Oh, Pero yes. pa rin, nakapangalan pa rin. Kaya lang sa deed of donation, hindi na dun sa campaign contribution. Kaya ang ginastos niya, umabot ng 152 ba? Lumagpas. Oo. Kasi merong 75 million nga na donasyon. Na kaya nga sabi, bakit teka lang, 52 billion lang ang asset mo, tapos ang ganun, di ba? Oo. Kasi nga, dineklara niya, hindi lang niya pinangalanan. Oo. Kasi nga donasyon. Oo. Parang ang nangyari noon, nung dinonate sa kanya, naging pera niya. Oho. So parang sarili niya nga niyang Ayun. ano yun. Tapos ginastos naman niya Sa campaign din. Sa campaign. Oo. Kaya contribution pa rin. Oho. Mm-mm. Well, tignan Oo. natin kung ano ang magiging decision. Oo. Ang bang ano na lamang natin, asahan na makapa-realize sa Sandigan Bayan, mukhang ano naman ito, no? Ako lang, ang binabanggit natin sa dito, Nelson, bayaan nating magdesisyon ang Sandigan Bayan sa sarili nilang usapin. Baka kasi mamaya may pressure sa ombudsman eh. Di ba palagay mo? Malalaman naman natin yan. Ganon? Oo. Oho. Wala namang nakalihim na hindi nabubunyag yan. Ganon? Oo. Bagay, hindi rin naman kayo habang buhay na nasa kapangyarihan. Yes. Oo. Di ba? Oo. Mabubunyag at mabubunyag yan. Kasi kung halimbawa, ako ombudsman, nagsampa ako ng kaso, ay, huwag nyo basta-basta anuhin ito. Kasi pagka binasura nyo ito, hindi nangangahulugan na para bagang walang kakwenta-kwenta siya ng panaming kaso dyan sa inyo. Di ba? Napasubo lang. Well,